Yo guys, good morning. It's March 2, day 61, I think. Day 62. No, day 61. So it's March 2, Saturday, no, day off ko na. Ngayon papahinga lang. It's 5 a.m. So ngayon pauwi pa lang ako ng bahay, no, galing opisina. So yeah. At pauwi na nga ako, no. And just once again grateful for another day. Grateful for life, you know. Grateful for everything. Grateful dahil sa trabaho, you know. Kasi mostly may mga tao na walang trabaho, ganun. And walang trabaho, walang kita. So I'm grateful na meron akong opportunity to work. Still thinking na tapusin yung degree ko sa architecture, pero hindi ko pa talaga kaya mag-focus or pagsabayin work. Baka next year na kapag makaipon or kapag ma-establish na ngayong business, merong cash flow. For now, maasa ako sa income, no? Sa salary. So yeah. Pauwi muna ako. Hey yo, good morning. Pauwi ako, galing ang trabaho. 5 a.m. na yata. So yeah, lalakad lang pauwi. So parang no, about sa architecture ng Pilipinas, no? Kasi meron akong interest sa architecture, never naman nawala yun. So let's talk about it. Yung architecture ng Pilipinas, actually updated naman talaga yung Pilipino sa pagdating sa architectural design. Kasi yung access to data, especially to information about new innovation, new techniques, new materials, nandiyan lang yan sa internet eh. Bilis naman ng internet. So siguro kulang lang tayo ng mga elites, or kukonti lang talaga yung masasabi nating mayaman sa Pilipinas para merong client na i-implement yung ganong design, di ba? Pero kaya naman ng Pilipino talaga eh. And syempre there's a good and bad, no? Syempre yung bad side is parang meron pa rin tayong makikita talaga sa Pilipinas na mga indigenous materials. Syempre hindi naman mawawala yan sa kultura natin. Kasi may mga traditional houses tayo, may yung mga baro-baro na mga hindi nawawala talaga. Pero meron ding good side yung architecture ng Pilipinas, kasi updated naman tayo, mga magagandang residential projects sa mga prestigious na mga subdivision, mga buildings sa BGC, sa Makati. Kumbaga magaganda, di ba? Mga interiors ng condominium, lahat na magaganda, no? Syempre meron ding mga iconic projects, no? Like yung sa Cebu, di ba? At iba pa, no? Marahil yung talagang para magkaroon ng parang worldwide attention yung Pilipinas patungkol sa architecture.
wala pa kasi tayong iconic na architecture talaga eh. Wala pa tayong iconic piece of architecture talaga na nagsiserve as landmark. Yun yung nakikita ko, as hindi naman ako professional, di ako licensed architect. I'm just a student of architecture, no? Or a fan, or kumbaga architecture enthusiast, no? Sa perspective ko lang is wala lang talaga tayong solid na architectural landmark sa Pilipinas. Basta kapag meron talagang solid na architectural landmark sa Pilipinas, doon masasabi ko makakatulong yun sa pag-boost ng economy ng bansa kapag maka-attract tayo ng mga tourist. Promise guys, talagang yun lang talaga yung sa tingin ko kulang. Hindi ko alam kung sino yung may enough na money or power na makagawa ng ganong iconic na building, either government or private sector or sino mang mayaman, no? Basta sino man ang makapagpondo ng ganong project, something lang, kahit isang project lang or building na maging iconic. Promise, makakatulong talaga yun sa economy. Makakatulong talaga yun sa pag-boost ng economy. Maka-attract yun ng tourist eh. Ano minimin ko ng ng landmark, no? Yung maala hindi naman sinasabi na maala Burj Khalifa. Mga simple lang eh. Yung garden, yung parang garden tower sa Singapore, Eiffel Tower, Twin Tower, Petronas Tower, mga ganun. Sydney Opera House, no? Hindi naman malalaki yan, hindi naman sobrang malaki, sadyang iconic lang talaga sila. I'll wait. Naghihintay ako sa panahon na yun na meron talaga maging yun yung challenge. Yun talaga yung challenge sa mga architects or designers sa Pilipinas. Yeah. Yo guys, karating lang dito sa bahay at pahinga muna. Since day off naman na, so probably painting ulit. So yo guys, it's already Sunday at kakagising ko lang. So this is still part ng March 2 vlog, yung day 62 vlog, no? And this is dito ko na lang din i-end yung March 2 vlog kasi ang ginawa ko lang talaga kahapon is natulog. So natulog and talagang pahinga lang kasi day off. But today is already Sunday, March 3. Maya pupunta ako sa office, no? May gagawin lang project. So yeah guys, just continue to work hard for our goals, no? So and then continue to pray for strength, no? So yeah.